Casio Imperata para sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalingas sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas sa kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid, at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose, at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sinabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinumdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailita mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Hoda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos.
Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinagpagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon, na siyang nangakong siyang tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siya'y nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mamuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan. At siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niyang may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama
na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit tatakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta sa Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik dito po sa dambana ng Poong Jesus Nazareno ngayong unang Biyernes ng buwan ng Marso. Unang Biyernes ng buwan ng Marso. At tayo po ay nasa ikalabing-apat na araw ng 40 araw na paghahanda para sa mga mahal na araw. Nasusubaybayan niyo po ba? At kung iisipin natin o babalikan natin, March nang magsimula tayong mag-lockdown. March 15 ba? March 18. Ano ba, naalala nyo? Wala na, hindi na kayo nakapasok ng simbahan. Kasi ni-lockdown na, bawal na tayong lumabas, bawal din kayo lalo tigit pumunta ng simbahan. At sa loob ng isang taon, marami ang nangyari. Sa loob ng isang taon, marami ang nawala sa atin. Sa inyo po ba? Ano po ba ang specific na nawala sa inyo? Na magandang mapagnilayan, no? Kung yung isang aspeto na bakit nawala? Bakit nawala sila sa atin? Kaya yan yung tingnan natin, no? Dalhin natin yung mga bagay na nawala sa konteksto ng ating pong ebanghelyo ngayon na nais ituro sa atin ng Poong Nazareno. Sa kwento natin, sa paggamit ni Jesus ng talinghaga, ipinauunawa niya sa mga nakikinig sa Kanya na lahat tayo ay katiwala lamang. Katiwala. Sabihin niyo nga po, katiwala. Pag sinabing katiwala, dapat alam natin ito na hindi tayo ang may-ari. Hindi natin pagmamay-ari. Tayo ang katiwala lamang. Pasalamat doon sa may-ari kasi nagtiwala siya sa mga bagay na pag-aari niya doon sa mga taong hindi naman nila ito pag-aari. So, importante yung tiwala na ibinigay nung may-ari doon sa mga tao. Okay. So, okay na sana. No? Kasi inayos naman nila ang lahat, no, bago siya umalis. Tapos saka ibinigay doon sa mga katiwala. Pero pagdating ng panahon, pinapunta lang yung mga iba pang mga utusan para kumuha lang, di ba, no? Hindi para bawiin, hindi para kumuha lang ng parte ng kita doon sa kanyang ubasan. Pero nakalimutan ng mga katiwala, di kanila yung
ubasan na iyon. Ano ang namayani? Pagkaganid, pagseselos, pagkainggit, na ayaw na nilang ibalik yung bagay na ipinagkatiwala sa kanila. Nakukuha po? Okay. Pero, ano't ano man, ang may-ari pa rin ang mananaig. Kahit mahumantong pa sa hukuman, ang may karapatan ay ang may-ari. Kaya kung gustong ibigay ng may-ari, nasa sa kanya. Kung gustong bawiin na ng may-ari, nasa sa kanya din ang kapangyarihan. Kaya ngayon, sabi ko, ilagay natin konteksto yung mga bagay na nawala sa atin, na baka pwedeng matauhan tayo. Di ba, no? Matauhan tayo kasi marami sa mga bagay na nawala sa atin ang ginamit nating dahilan para hindi tayo humarap sa nagbigay. Maraming bagay sa buhay natin ang nawala kasi binawi na ng may-ari. Kahit maglulupasay pa tayo dito, kahit mag-uumiyak pa tayo ng dugo, binawi na ng totoong may-ari. Pwede po, no? Pwede naman na talagang inalagaan mo, pinahalagahan mo. Pwede naman po doon. Pero meron din sigurong bahagi na binawi na kasi hindi mo pinahalagahan. Kasi pinabayaan mo. O kaya hindi nakabuti sa iyo. Di ba? Kasi gusto ng may-ari, siyempre, yung may-ari ang Diyos, no? Ibinibigay sa atin yung mga biyaya na ito. Ipinagkatiwala sa atin. At ang hangad niya, mapabuti tayo dahil sa kanyang mga biyaya. Pero, ano nangyayari? Parang nakikita niya na naiiba na yung pag-iisip mo, naiiba na yung pag-uugali mo. Hindi nakakabuti para sa iyo. Hindi mo kayang i-handle yung biyayang meron ka. Mas nagiging sakim ka, imbes na nagiging mapagbigay. Kaya binawi. O baka pwedeng ganon, sa ganong aspeto. Baka binawi dahil hindi nakakabuti o napapabuti ang iyong buhay. Nag-aaway-away pa. Diba? Ano ba yung pinagkatiwala sa iyo? Alam mo, minsan, kapag may mga kwento tayo, no, na umaabuso din tayo pagka minsan, Kapag hindi mo talaga sinabihan na sa umpisa pa lang, umaabuso din. May mga kwento tayo na kapag hindi tayo against po, no? Gusto ko lang bigyan lang ng example. Ang isang bakanteng lote, mayroong may-ari niyan. Pero pag nagsimulang may magtayo, kasi wala namang gumagamit dito muna tayo. Balagay ka ng bangko. Tumagal-tagal, naglagay ka na ng bakod. Pagtagal-tagal, hirap ka ng paalisin. Pwedeng mga posisyon. Posisyon sa simbahan, kahit posisyon sa labas. Minsan parang, pag-aari ko ito, akin ito. Kaya alam niyo, isa sa mga pinag-aawayan ng mga lingkod ng simbahan, posisyon. Kasi ayaw nang umalis.
ayaw bitawan ang posisyon. Ang nangyayari, nag-aaway-away ang mga naglilingkod sa simbahan. Hindi lang po dito sa Quiapo, no? Kasi para bang nakalimutan na ipinagkatiwala lang ito sa iyo. At gamitin mo, no? Sa abot ng iyong makakaya habang ikaw pa ang katiwala. Kasi may darating ang araw na bibigyan ng pagkakataong ipagkatiwala ito sa iba. Pwedeng nagawa mo na ng husto ang part mo. Panahon na para ipasa sa iba. Kaya lang, yun nga, ayaw na, nasanay na sa kapangyarihan, nasanay na sa anumang mga nararamdaman, kaya hirap na tayo. Ano ba? So, bakit ba nawala sa atin yung mga bagay na pinahalagahan natin ng higit sa Diyos? Pero sana po, no, sa loob ng isang taong ito, medyo subukan na natin, bumangon na tayo, subukan na natin makiusap muli sa Diyos na ibalik sa atin at bigyan tayo ng pagkakataon na magtiwala ulit ang Diyos sa atin para mabigyan tayo ng biyaya na kailangan natin ulit pagyabungin, pagyabanin. Yun lang ang pwede natin gawin. Makiusap tayo ulit sa Diyos na magtiwala sa atin. Mahalaga po sa atin yan, no? Yung ibalik ang tiwala sa atin. Pero patunayan din natin na katiwala tayo sa mga bagay na ibibigay sa atin ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kaniyang pag-aakay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa online at ang lahat ng misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sumpong Jesus Nazareno,
naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig,
kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababahang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Dahil ngayon po ay unang Biyernes, tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa Disaster Relief Fund na pinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Dumulong po tayo. Maraming salamat po. At habang ginagawa po ang second collection, may nais po na magbahagi po sa atin at atin pong pakinggan, Father. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Father Marnie Coraldi Cuarteros ng Batu, Camarines Sur. Isa po akong Comboni missionary na dating naka-assign sa Brazil bilang isang missionaryong pari sa loob ng 10 taon. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito na sa pamamagitan ng kabutihan ng ating kura paroko, si Monsignor Ding Coronel at ang kanyang mga kasamahang pari, si Father Douglas, nandito po kami parang anyayahan po namin kayo na unang-una, patuloy po nating magdasal para sa ating mga misyonaryong pari, lalo na ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Pangalawa po, nandito kami para ibahagi sa inyo ang World Mission Magazine na kung saan ang Comboni Missionaries ay inilalathala ito para ibahagi sa atin ang mga karanasan ng mga missions sa iba't ibang panig ng mundo, mga social issues, at upa din tayo ay lumago sa ating pananampalataya at pagtugon bilang isang misyonaryo. Kaya po pagkatapos ng misang ito, nariyan po kami sa labas kasama po ang aming mga volunteers na kung gusto po ninyong mag-subscribe ng World Mission Magazine sa 11 copies for 1 year, napakamura lamang po. 600 pesos po lamang. At kung wala po kayong 600 pesos, maaari po kayong mag-subscribe ng 6 issues na 350. Maaari din po kayong bumili ng isang kopya na nariyan po yung bagong issue po, 60 pesos po lamang. Ang inyo pong tulong sa mga misyon, para sa mga misyonaryo, ay hindi po masasayang sapagkat tayo po ay nagbabahagi din ng mabuting balita ng Panginoon, lalo na sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Ang aking pong karanasan bilang isang misyonaryo sa Brazil, ako po ay na-assign sa Amazonia. Hindi po madali ang pagiging misyonaryo sapagkat naglalakbay kami sa dagat, sa Amazon River para lamang maabot ang mga taong hindi pa narinig ang mabuting balita ni Kristo. Kaya po, pagkatapos po ng misang ito, kita-kits po tayo sa labasan at nandun po kami, naghihintay po para sa inyo. And thank you very much, lalo't higit sa ating butihing kura paroko, si Monsignor Ding at ang kanyang mga kasamahan na pari, si Father Douglas. Maraming salamat po and God bless you all. Maraming salamat po, Reverend Father Marnicio Cuartelos, Comboni Missionary. Yan po, para sa kalaman po ng lahat, may iba-ibang mga areas o aspeto ng buhay ng pari. Halimbawa, kami po, diocesan, nakakonsentrate kami sa parokya. Sila naman ay missionary, nakakonsentrate doon sa mga medyo liblib na lugar na hindi pa kilala si Kristo, at yun yung mission nila. Kaya nawa po ipagdasal natin sila sa kanila po mga mission. Magsilod po ang lahat. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig
at ang wagas sa pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang mga matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong 5 mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.